Ang gabi po sa ating lahat. Gusto ko pong kunin ang pagkakataon na ito para po magpasalamat po sa ating Panginoon. Sa nagdaang 5 buwan po ng aking pagdidestino, at the same time po ay first time mommy, first time na may asawa, at first time po nabubukod sa aking nanay. Una pa lang po ay may takot na ako. Siyempre po, wala nang nanay na nasa tabi ko para tulungan ako, para mag-sub po sa pag-aalaga ng aking anak. Pero nag-take na rin po ako ng risk dahil hindi nga po kami matututong mag-asawa kung kami po ay kapisan kila nanay. Hanggang sa dumating na po yung pagkakataon na hindi ko na po ma-manage yung time ko. Naghalo-halo na po yung mga naranasan ko. Nagkakasakit po si baby, ilang beses din po siyang nagsuka o nagtae at dinala po namin siya ng 2 beses din sa emergency. Dahil baka po ma-dehydrate siya. Nag-struggle po ako sa buhay may asawa dahil mas bata po yung asawa ko sa akin. Na-neglect ko po yung mga bagay na dapat ay aking ginagawa dahil po sa mga pinagdadaanan ko. Nagkaroon po ng mga hindi pagkakaunawaan, pero sa tulong po ng Panginoon ay naayos din naman po. Sa tulong po ng ating mga kapatiran dito sa Oval, sa mga leader ko po, kay Ate Pre, sa mga kapwa Diakonesa ko po na tumulong sa akin, nakinig at nagpayo, ay nakatayo po akong muli sa aking pagkadapa. Nagsimulang bumawi sa lahat po ng aking pagkukulang sa Lord at sa ministry. Nag-start po ulit ako mag-devotion kasi yun po yung nakikita ko una sa lahat na dapat kong pagtuunan ng pansin. Nagpa-counseling din po kaming mag-asawa para po makatulong sa amin. Nag-sked po ako at nag-ayos ng mga gawain ko para mas ma-manage ko po ng maayos yung aking mga ginagawa at yung aking oras. Ngayon po, though hindi pa po ganun ka ayos sa pamilya, wino-workout pa po sa tulong ng panalangin. Nagli-list din po ako ng mga bagay na dapat kong gawin araw-araw at yung mga natatapos ko po at hindi ko mga natatapos. At lagi po ako nagtitake ng initiative pagdating po sa ministry. Nilalakasan ko po yung loob ko sa tulong ng Panginoon at nagtatry po ako ng iba't ibang paraan para ma-reach out po yung mga kapatiran po natin na hindi na natin nakakasama. Kaya salamat po sa Panginoon dahil sa pagsubok na naranasan ko po ay mas lalo po akong tumibay, mas lalo po akong tumatatag. Salamat po sa Panginoon sa mga taong umunawa, tumulong at sumuporta po sa akin. Ang Diyos na po ang bahalang magpala sa inyo. Sa Diyos po ang lahat ng papuri.
Sabi sa awit ng pamaskong awit, Joy to the world is come. Yan po ay awit ng may kagalakan. Ayon po kay Propeta Isayas, na pinapahayag ang pagliligtas ng ating Panginoon, lalo na po sa lahi ng mga Israelita mula sa kanilang pagkaalipin. At ang pagliligtas na ito ay kasama ng lahat ng aspeto ng kanilang buhay. Buhay espiritual, physical, economic, and social. Si propeta ay naging instrumento para sa mga tao upang ipagdiwang at umawit ng may kagalakan ang kaligtasan, ang paghango mula sa kanilang pagkaalipin. Katulad din po ito ng biyaya o gift of Jesus Christ na dala sa buong mundo. Ito po ay kumpleto na pagpapalaya, paghango ng ating Panginoon, ang kanyang bayang pinili. Tunay na napakasaya, no? At ito'y may kagalakan na maunawaan at malaman ng tao na ang katotohanang dinadala ng salitang Emmanuel, kasama natin ang Diyos. At ito'y mababasa natin sa Mateo sa kabanatang 1:23. At kung paano si Jesus ay dumating at nagdala ng isang anyo ng paghango at pagliligtas, pagkapatawad sa kasalanan ng sangkatauhan. Ngayon, lahat tayo ay makatatawag sa pangalan ng ating Panginoon, at ang lahat ng tatawag sa Kanya ay maliligtas. Ayon po sa sinulat ni Propeta Joel, at ito po ay kinote ni San Lucas sa Gawa 2:21, na ito po ang sinasabi ni Dr. Luke: ang sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Sa Africa na kultura, no, kung meron pong isang awit, no, na umaawit ng awit ng may kagalakan o joy, ito po ay nangangulugan ng mayroong nangyari sa buhay ng isang tao. Totoo naman po, kung mayroong magandang nangyari sa buhay ng tao, no, magandang nangyari, hindi ba makakaawit ka ng may kagalakan sa iyong puso? At ang awit nito ng kagalakan ay inaangkin o kinikilala na ang ating Panginoon ang may gawa sa ating mga buhay. Ang pagdatal, the Advent season, invite us to recognize God's presence among with us with a thankful heart. Yung pagdatal ay nag-aanyaya sa atin sa presensya ng Panginoon, na tayo'y magkaroon ng pusong mapagpasalamat, magdiwang at sambahin natin siya, ang presence ni Jesus Christ, ang siyang pinagmumulan ng ating kaligtasan o paglilaya. Sa panahon ng ating paghahanda ng Kapaskuhan, hayaan nating pagbulay-bulayan natin na kung ano
ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo sa ating mga buhay at anong gagawin pa niya sa ating mga buhay. Anong ginagawa niya at gagawin niya pa sa ating mga buhay. What He is doing in our life and what He will be able to do in the future. Kayang-kaya niya, meron pa siyang nais gawin sa ating buhay sa hinaharap. No, ano ang tugon natin? Tayo'y tumugon na mayroong pag-awit ng kagalakan sa ating Panginoon. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tayo po'y manalangin. Walang hanggang Ama, taming Panginoon, lumalapit kami sa iyo. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan. Tunay na napakabuti mo at napakatapat. Karapat-dapat ka sa aming papuri, sa aming pagdakila at pagsamba. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa ginawa mo sa aming buhay, ginagawa mo at gagawin mo pa, Panginoon, lalo na sa aming hinaharap. Dakilang Ama, patawarin mo po kami sa mga panahon kami laging nag-aalinlangan, nagkukulang ng tiwala at higit sa lahat, Panginoon, sumasalangsang sa iyong kalooban. Dakilang Ama, nagpapasalamat ako sa buhay pinagpapasalamat ko ang buhay ng aking mga kapatid na sumapit sa kanilang mga kaarawan. Ang kapatid na Veronica Say, ang kapatid siya, Padua, Panginoon, at ang marami pa namin mga kapatid na maaaring hindi ko nabanggit ang kanilang mga pangalan. Sila nagdiriwang ng kanilang kaarawan at anibersaryo. Marami pang mga taon, mabiyayang kaarawan ay pagkaloob mo sa kanila. Nadalain ko rin sa iyo ang aking mga kapatiran na patuloy pong dumadaan sa pagpapalakas, pagkapagaling mula sa kanilang karamdaman. Ang kapatid na Purita, ang kapatid na Edna, ang kapatid na Evelyn Oropesa, Panginoon, at ang kapatid na Berhel. At sino man sa aking mga kapatid na meron pong nararanasan na panghihina ng kanilang lupang katawan, lalo na pa ang mga senior, patuloy kang gumawa at kumilos sa kanila. Dakilang Panginoon, danadalan ko sa iyo ang aming mga bata at mga kabataan sa patuloy nilang pag-aaral sa online. Gawin mo maging maayos ang koneksyon ng internet. Tulungan mo sila sa kanilang mga exam. Hawakan mo po at patuloy mo bigyan sila ng karunungang nagmumula sa iyo. Dakilang Ama, i-provide mo po ang mga pangailangan nila sa magitan ng kanilang mga magulang. Aking mga kapatiran naghahanap ng trabaho. Dakilang Panginoon, ituro mo sa kanilang yung pinakamabuting kalooban. Sila po ng mga negosyo, ikaw ang magtuloy na magbigay sa kanila ng maraming mga customer, mga puhunan na kailangan nila. Palain mo po ang ministeryo, ang misyon ng iglesia sa kabuuan, noon ang aming mga cell group, ang family altar namin, ang aming midweek service, ang aming face-to-face worship, pag Sunday, Panginoon, ang aming pagdadalaw, at ang mga cell group namin. Pagpalain mo po ang mga kapatiran na patuloy po na naglalayong makakita ng magandang paraan ng paghahanap buhay. Tulungan mo po sila. Nadalain ko rin sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatiran na nasa ibayong dagat. Patuloy mo silang samahan at ingatan. Sila na nasa Singapore, nasa Dubai, nasa Kuwait, nasa Laos, nasa Maldives, nasa Canada, nasa US, at nasa Korea. Panginoon, kilala mo po sila, ingatan mo po at gawin mo silang ligtas.
at kay hindi na nasa Singapore. Salamat po sa iyo at ang pag-uwi po ng aming kapatid na Rosalie. Tulungan mo po siya, nagsusumamo ako sa iyo at naninikluhod. Gawin mo po na maging negative ang resulta ng kanyang swab test. Sa panahon ng kanyang pagka-quarantine dito sa Pilipinas, ganun din po ang maging resulta, maging negative. I-provide mo po ang pangangailangan ng kanyang pamilya. At patuloy kang dinadalangin sa iyo, Panginoon, ang aming bansa sa kabuuan. Ngayon po, maharap kami sa pagpili ng mga leader na uukit sa aming pamahalaan. Bigyan mo kami ng matalinong pagpapasya, matalinong at makadyos na mga leader. Dakilang Ama, nagsusumamo ko sa iyo. Tanayin ko rin sa iyo ang aking mga kamanggagawa. Ate Laika, si Ate Rochelle, ang kanilang mga pamilya. Yan po ang aming Pangulo ng bansa at ang kanyang mga kabinete. Tulungan mo sila, ang aming mga frontliner. Patuloy po sila na maging ligtas habang binabantayan nila ang mga nabiktima ng coronavirus. Dalayan ko rin sa iyo, Panginoon, ang leader ng aming iglesia, ang aming Bishop Seri Francisco, ang kanyang pamilya, ang aming DS Glenn Mendiola, kaya hindi po, Panginoon, aking mga kamanggagawang lalaki at babae, gawin ang body of Christ. Ikaw lang po ang aming inaasahan, Panginoon. Salamat po sa iyo. Kung may mga hibigat dalangin ng aking mga kapatiran, hindi ko malakasang nabanggit. At ikaw ang Diyos na kahit maalam, kakatagpuin mo ito ayon sa iyong kaparaanan. Lahat po ito'y aking dinadalangin na may pagpasalamat sa tayong pangalan lamang po ni Jesus na aming pagtagapagligtas. Amen. 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 Ang kapayapaan ng Diyos na di madilip ng ating pinakamataas sa pagkaunawa, ingatan nawa ang iyong mga puso at ang iyong mga buhay. At tumayo kayo mga kapatid, taglay ang dakilang pangako ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. Amen.